Hello. The cry that changed everything. Tetelestai. O sa English po, it is finished. Hindi pa ho tayo, nagsisimula pa lang ho tayo, ngunit yan po ang ating paksa sa ngayong gabi. Muli po, magandang gabi sa inyo pong lahat dyan sa Pilipinas at saan man po kayo naroon ngayon sa inyong lugar na kinaroroonan ay isang pinagpalang araw po. Kahit po siguro hindi lahat ng mga bagay ay mabuti, ngunit ang isang nananatili po ay ang isang katotohanan na hindi po nagbabago. Mabuti po ang Diyos sa lahat ng panahon. Yan. So, dadako po tayo sa ating muling pag-aaral ng salita ng Diyos. At muli po, mga kamag-aaral, ay inaanyayahan ko po kayong pagtiyagaan nyo pong samahan ako sa ating pagbubulay ng salita ng Panginoon sa loob po ng isang oras. Ayan, ganap na pong 8:00 sa atin dyan sa Pilipinas ngayon. Kaya po, sisimulan po natin ang ating pag-aaral. Magandang gabi sa aking pamangkin. Happy birthday, Ilon. At kay Bishop Hill, magandang gabi po sa inyo dyan sa Pilipinas. Ayan. Dito po tayo mag-aaral sa aklat po ni Juan, Ebanghelyo ni Juan. Ang kabanata po ay 19, verse 28 hanggang 13. Ganito po ang sabi, pagpalain nawa ang salita ng Panginoon sa ating pagbasa. After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Now, there was a set of vessel full of vinegar, and they filled sponge with vinegar, and put it on upon hyssop, and put it to his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. He said, It is finished. O sa kanilang salita po ay tetelestai. At siya po ay napayukayok. At inuyuko niya ang kanyang ulo at isinuko niya ang kanyang espiritu. Ito po ang ating pag-aaral ay pasimula po ng ating serye patungkol po sa 3 R, redeemed, refined, and restored. Tama po, yung inyong narinig. 3 R, redeemed, refined, and restored. Ito po ang kabuoang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ito po ang pag-asang mensahe na nais nating ipahatid sa ating mga kababayan. Hindi po ipagkakailan na tayo po ay kumakaharap ng iba't ibang uri ng ng kaguluhan na naghahatid po sa ating bansa ng pagkakabahagi o hati-hati. Ikinalulungkot po natin mga kababayan na nangyari po ang kalunos-lunos dyan sa ating ilang mga kababayan na napaslang. At tayo po sa pamamagitan po ng ating programang ito at mula po sa ating iglesia, Our God Reigns Christian Church International, dyan po sa Santa Rosa, Laguna, kami po ay nakikiramay sa pamilya po ng mga naulila at alam po namin at batid namin ang kalungkutan na inyong pinagdaraanan at nais po naming iparating sa inyo na sa kabila ng nangyaring ito ay may pag-asa
pag-asa po sa ating Panginoong Hesukristo. At yan po ay bahagi ng ating pag-aaral. Ano yung tinapos niya doon sa krus ng Kalbaryo? Ano po ba ang kahalagahan nito? At pumapasok nga po ito sa buong programa ng Diyos mula sa umpisa sa Henesis hanggang sa kahuli-hulihang kaluluwa na i-restore ng Diyos upang siya ay maging lahat sa lahat. Ito po ang programa niya, ang tubusin ang sangkatauhan. Tama po ang inyong narinig, hindi po kayo nagkamali. Alam ko po na kapag pinag-uusapan ang paksang ito ng redemption, ay may marami po tayong mga kapatid sa pananampalataya at mga kaibigan na naniniwala na ito ay para lamang doon sa mga maliligtas. Well, gusto ko pong liwanagin yan kasama ng tinapos ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So, bakit po nais ng Diyos na tubusin at ayusin at ibalik sa dating kanyang kalagayan? Ang dahilan po nito ay upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Batay nga po doon sa unang Korinto 15:28. Kapag naipasuko na ni Kristo ang lahat sa Kanya, at ang kahuli-hulihang pasusukuin ay ang kamatayan, siya naman po ay isusuko niya ang kanyang sarili sa Ama upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. So, ang kamatayan ni Kristo po sa krus ng Kalbaryo ay sinettle niya, inayos niya. Ano po ba ang inayos niya sa krus ng Kalbaryo? Ano yung sinettle niya doon? At dito po, minsan nagkakahiwa-hiwalay ang mga Kristiyano sa paniniwala. Marami ang naniniwala na ang sinettle ni Kristo doon sa krus ay hanguin ang tao sa kapahamakan ng impyerno. Yan nga po ba ang sinasabi ng Biblia? At mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-aaral sa salita ng Diyos, inaasahan ko po na medyo kakaiba sa inyong pandinig ang tatalakayin ng iyong lingkod, ngunit umaasa po ako na ito po ay magbubukas ng ibang dimensyon sa inyong pananaw tungkol po sa Kalbaryo o sa krus ng Kalbaryo na ginawa ni Jesus. Ayan. So, the cross settled the penalty defined in the scripture as death. Tama po, kamatayan. Yan po ang dinefine ng Biblia. Sa krus ng Kalbaryo, ang kamatayan. Ano po ba ang kamatayan? Ito po ang pinaka-sentrong problema ng sangkatauhan. So for us, sa mga naniniwala po sa pananaw na ito ng Biblia, ay ang tingin po natin, ang cross po, sinettle niya ang penalty defined in the scripture as death. Hindi po sa pananaw ng iyong lingkod na ang sinettle ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay yung naimbento kailan lamang. It's about 18th century. O hindi po. O about 300, 400, 500 ADs. Ano po? Tinatawag po itong endless torment. At madalas po naming tawagin itong ECT, Eternal Conscious Torment. So meron pong dalawang kaisipan na naghahati sa paniniwalang Kristiyano. Ang isang panig po ay naniniwala
na si Kristo ay namatay upang hanguin sa impyerno ang sangkatauhan. Ibig sabihin ng pananiniwalang ito, lahat ng tao ay nakatalaga sa impyerno dahil sa pagkakahulog sa kasalanan. At kung meron man pong makaliligtas doon, ay sila lamang yung tatanggap sa sakripisyo ni Kristo na ginawa sa krus. Napakaganda pong pakinggan, ngunit hayaan niyo pong ipakita ko ang kabilang panig. Yan po ang matagal nang niyakap ng iyong lingkod na paniniwala. Yan po ang naituro sa akin sa mga paaralang Biblia na aking pinasukan. Yan din po ang ipinangaral ko na. Ngunit noong nagsimula po tayong magsiyasat ng mas malalim na pagtingin sa banal na kasulatan, nakakita po tayo ng isang kabilang panig na marahil hindi ito popular sa inyo, ngunit nais ko pong kayo po ay anyayahan na tingnan din po natin ito. Hindi ko po ina-advise na yung dating inyong pinanghahawakan ay bitawan nyo na, ngunit akin pong minumungkahi. Ano po? In the first place, kayo rin po naman talaga ang magpapasya noon. Napakinggan ang mga bagay na nais ko pong iparating sa inyo. So sa ating pong pagtingin, the cross settled the penalty defined in the scripture as death. Death. Hindi po hell. So magkaiba po yung hell sa death. Ano po? At sa akin pong palagay o opinyon, batay nga po dito sa pagdingin nang wala pong lambong ng mga paniniwalang reliyon, ang pagtingin po ng iyong lingkod ay taliwas po doon sa sinettle ni Kristo ang problemang walang hanggang kaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy o eternal conscious torment. So, titingnan po natin to sa 5 bagay kung may matatapos po natin. At akin pong minumungkahi na sana po tapusin natin kung inyo pong sinimulan ito, o kaya naman pwede naman itong balik-balikan sa loob ng 1 buwan na mapapanood nyo po dito sa FB Live. Tingnan po natin ang mga bagay nito. So simulan po natin dito sa framework ng exegetical framework. So paano po ba ito tinitingnan? Dapat sa pananaw ng Biblia, naniniwala po tayo sa isang prinsipyo ng hermeneutics na dapat ang nagpapaliwanag po ng Biblia ay ang Biblia mismo. Hindi po pwedeng kung ano yung pagkaunawa ko at ano ang pagkaunawa ninyo. Kapag ganoon po, hindi matatapos ang ating pagtatalo. So, ano po ba yung salitang binanggit ni Jesus doon nung sabihin niya, it is finished. Tapos na. Ano po? Ang tanong natin, ano ang tinapos niya? So siguro, napaka-importanting maintindihan po natin ano ang tinapos niya at bakit niya ito tinapos. Ano po? So alam natin na tinapos niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At ang dahilan nga po doon ay upang tugunan ang suliranin na tinatawag na kamatayan. At ang kamatayan po ay bunga ito ng kasalanan. Nung nilikha po si Adan at si Eva, hindi pa ho, wala pa sa dictionary, sa vocabulary, sa plano ng Diyos na sila po ay mamatay. Hindi po disenyo ng Diyos sa kanila yon.
Sabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. So, ano po ba sa isang kataingian ng Diyos na pinagkuhanan natin? Ang una po doon, ang Diyos ay banal. Hindi po nilikha ang tao na isang makasalanan. Ano po? Nahulog lamang siya sa pagkakasala, ngunit hindi siya dinesign ng Diyos na makasalanan. Hindi po katulad ng alam natin at naririnig natin sa isang awit na ang tao ay marupok. Ano po? Kay daling lumimot. Sabi po sa isang awit. Ito po yung realidad. Ano po? Ngunit hindi yan ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. So nung sinabi po ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang salitang tetelestai, na siya pong ating uugutin, ano ba ang kahulugan nito? Ito ba yung parang tapos na? O siya ay naubusan na ng hininga, kaya tapos na? Ganun po ba? Para sa inyong lingkod po, hindi lamang po ito kinapos siya sa paghinga. Ngunit ito po isang formal, may kapangyarihan, legal, liturgical proclamation. Sinabi niya po doon sa krus, at ito po mismo ang pinakaugat ng kanyang messianic mission. At sa Biblia po, para ito yung kasukasuan, ito yung bisagra ng teolohiya ng Biblia. Lahat pong naisulat mula sa Genesis hanggang doon sa Revelation, ito po ay nag-uugat at ito yung pinakasentro. Everything written after flows from here. So, titingnan po natin ang tinatawag na linguistic and grammatical precision. Importante po. Yung pagkakasabi sa orihinal, hindi pwedeng binabasa lang natin ito batay sa ating pagkaunawa o sa translation o pagkakaliwat mula sa Griego patungo sa Latin at patungo sa English at nakarating po sa ating Filipino. Importante po na bumabalik tayo sa ating pag-aaral. Okay naman po yun pag nagdi-devotion tayo na hindi ganong kalalim yung ating pag-aaral. Hinahanap lang natin kung ano ang mensahe ng Diyos para sa atin. Ngunit sa isa pong nagsisiyasat, importante po ito mga kamag-aral. Ano po? Ang linguistic and grammatical precision. Kailangan po talaga matiyak natin paano po yung original na tinig, ano po yung mga tenses na ginamit, at ano yung kahulugan nito pang araw-araw sa kanila. At titingnan din po natin ano yung immediate literary and narrative context. Paano po ba ito naisaysay sa panahon po nung halimbawa itong ating binasang talata nung isulat ng apostol na si Juan sa kanyang ebanghelyo. Sa lumang tipan po, ano yung tinatawag ng mga kawangis o kapareho o sa wikang Ingles ay typology. Ano yung mga hula? Ano yung mga background ng pagkakasulat sa lumang tipan patungo po sa panahon ng kaganapan ng bagong tipan? Yung everyday shadow fulfilled. At isa pa hong dapat matingnan natin yung sistematiko na at yung covenant theology outcome. Ano yung tipanan na nagbuo ng teolohiya natin sa ating paniniwalaan? Exactly what was finished. Ano ba yun? And what was not removed? Ano yung tinapos na at ano yung hindi napasama? May hindi pa ba napasama? So kailangan po natin alamin. Ano yung binayaran na kumpleto? At titingnan din po natin
ano yung dapat paghandaan. So, dito na po tayo sa unang punto, yung linguistic and grammatical exegesis. Ano po? So, kung titingnan po natin yung salitang nila na tetelestai at liniwat po sa wikang Ingles na it is finished, yung pagkakasalin po ng wikang Ingles na tinagalog natin na naganap na ay kulang na kulang po sa tunay na kahulugan ng pagkakasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung bakit po, aalamin natin. So saan nga po ba nagsimula o nag-ugat yung salitang tetelestai? Ito po daw, sabi ng mga dalubhasa, ng mga scholars ng banal na kasulatan, ay ito daw po ay galing sa salitang teleo. Ano naman po ito sa English? Para maintindihan po natin, yun daw na teleo ay to bring to an end. Ibig sabihin, wakasan na. Ibig sabihin, kung may nasimulan, dapat wakasan na. At isa pa ang kahulugan daw po nito sa root word na teleo ay accomplished. Ang mga synonyms pang salita nito ay complete. Isa na nga po dito yung finished. Or sa ibang salita, sa panahon nila, pay in full. O isa pa hong kahulugan nito ay reach the intended goal or limit, maabot kung ano talaga yung layunin na sinimulan na dapat matapos. At yung salitang teleo po ay galing din po sa salitang telos na Griego din po. Ibig sabihin nito ay ang dulo, ang layunin, ang disenyo, ang kabayaran na nangangahulugan po ito ng yung tinatawag pong consummation, yung kasukdulan na dapat marating nito. So dito po sa grammatical na exegesis natin pinag-uusapan, critical po ito para sa isang doktrinang paniniwalaan. Lalo na po sa mga Bible school student o Bible student na ginagamit po itong ating pagsisiyasat dito. So, una po, doon sa kanilang mga tenses ay meron silang 3 tenses na ginamit po sa Griego. Ang halimbawa po ng tenses sa atin ay yung past, present, and future. Yung nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Yun po ang tawag sa English ay tense. Ano po? Hindi ko alam kung paano isalin yan sa Tagalog o sa Filipino. Ngunit sa kanila pong mga tenses ay meron pong 3 na importanteng mapuna patungkol dito yung tenses nila na ginamit. Ang isa po yung tinatawag sa Griegong tenses na perfect tense. In biblical Greek, this does not mean it just happened. Nangyari lang. But it means an action completed in the past. Ito po yung isang isinagawa sa nakaraan, whose results continue. Yun po yung perfect tense na ginagamit, nangyari halimbawa kahapon, at ang epekto nito, ang resulta nito ay nagpapatuloy, at hindi lang nagpapatuloy kundi forever, into the present and future. So itong natapos na ito kahapon ay nagpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. So yung walang hanggan po dito, yung walang hanggan ay siyempre alam natin, napag-aralan na rin po natin, yung may hangganan pa rin yon. Ibig sabihin nung nakaraan to the present and the future. At yung salita pong sa tense na ginamit dito ay hindi nangangailangan ito ng ulitin pa o dagdagan pa.
isang bahagi pa lang po yun ng tetelestai o it is finished. Ano po? Ulitin po natin sa English, it is an action completed once in the past, whose results continues forever into the present and future, with no need for repetition or addition. So yung tinapos daw na yon, nung sinabi ni Kristo na tinapos niya, ay hindi na po ito uulitin pa. Hindi na ito mauulit pa. At wala nang idadagdag pa dito. Nasusundan niyo po mga kaibigan, mga kamag-aral. So another po, na makita natin kung titingnan natin sa parehang paggagamit po in a parallel usage, it stands finished and remains finished. Ito po ay nangyari at mananatiling tapos na. This is why dito po sa Hebreo Kabanatang 10, kung babasahin po natin, can speak repeatedly, lagi pong binabanggit paulit-ulit po doon, one sacrifice forever perfecting. Minsan lang sakripisyo, pangwalang hanggan at ganap. Ito pong tense na ginamit, it exclude repeated offering or incomplete payment. Hindi na gagawing paulit-ulit ito. At yan po ay liliwanagin sa ating pagpapatuloy natin. At ikalawa pong gramatika na dapat mapansin ay yung tinatawag na passive voice. Ano naman po ito sa tense nila? Ganito po sa Wikang English, it has been accomplished. Natapos na ang dapat matapos. And it was brought to completion. Nung tinapos niya ito, talagang kompleto ito. At importante po dun sa passive voice na yon, not by human effort or not by his own will alone. Hindi lamang dahil sa kanyang pagkatao, nung siya'y magkatawang tao, o sa kanyang kalooban lamang, but by the sovereign plan and working of the Father who sent him. Ano po? Ito po ay plano ng Ama. Meron po kasing nagtuturo na dahil ang kasalanan ay mabaksik, aktibo, at sobrang sama, kailangan umaksyon ng Diyos ng mabilis sa pamamagitan ng biyaya. Medyo hindi po tayo konforme doon, kaibigan, kamag-aral. Bakit po? Nung mahulog si Adan sa pagkakasala, meron na kagad na solusyon ang Diyos doon. Ano po? At maaari nating sabihin na hindi pa malala ang kanyang nagawa, pero ang Diyos, meron na siyang solusyon. At patutunayan po natin yan sa ating pagpapatuloy. So sabi po sa passive voice ng gramatikang ito, it has been accomplished, brought to completion, not by human effort, not by his own human will alone, but by the sovereign plan and working of the Father who sent him. Yun po dapat makita natin. Doon po sa Juan 5:19 hanggang 30, na binabanggit ni Kristo. Sinasabi niya sa kanyang mga alagad. Sinasabi niya doon, at ikukot ko na lamang po at basahin niyo po ito maging doon sa 17:4 po ng Ebanghelyo ni Juan. Ganito po ang sabi niya, I have finished the work you gave me. Ipinapaalala niya sa Ama. At lagi niyang sinasabi na, Ama, natapos ko ang gawaing ipinagagawa mo sa akin. Kaya minsan may mga argumento. Saan mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo, ako ay Diyos, sambahin niyo ako. Paalala ko lamang po, nung bumaba si Kristo, hindi ang kanyang layunin ay ipakilala ang kanyang sarili, kung sino talaga siya. Ano po? Ang layunin ay gawin niya ang mga bagay
na pinagagawa sa kanya ng Ama at iniutos na sabihin niya. Iyon ang kanyang seryoso na misyon na gagawin. At bakit nagbumaba si Kristo? Ang isa pong layunin nun, walang kaide-ideya ang tao kung sino ang Diyos. Kaya ang unang nangyari, isinugo ng Diyos si Kristo. At ang sabi niya sa isang alagad kay Felipe, sabi niya, Felipe, kung nakita mo ang Ama, nakita mo na, nakita mo na ang Ama. Ibig sabihin nun, ipinakikilala niya ang Ama sa kanyang katayuan o sa kaanyuan. At sabi nga po ng Hebreo, He is the express image of the invisible God. Ganun po mismo ang kanyang kalagayan. So, laging sinasabi ni Kristo, I have finished the work you gave me. This rules out every idea of struggling to make it work or partially successful attempt. Lagi niyang pinapahayag na ito ang layunin ng aking pagparito. At kung titingnan po natin, ang isa pang bahagi ng tense na yan, na napaka-importante, yung tinatawag na indicative mood. Ano naman po ang bagay na ito sa kanilang tense sa Griego? It is an absolute statement of reality or fact. Not hope, not prayer, condition or possibility. Pag sinabi pong ito yung indicative mode nito, it is an absolute statement of reality. Hindi niya sinabing, let it be finished. Hindi niya sinabing, may it be finished. Sinabi niya, it is. It is. Ibig sabihin, already and permanently finished. Nasusundan po natin mga kamag-aral. So sa kanila pong panahon, sa kanilang contemporary usage ng panahon na yon, ano po ang mapapansin? Doon sa unang centuryng mga tagapakinig at nakikinig sa mga unang nakarinig sa kanila, this was not a rare religious vocabulary. Hindi po bago sa kanila yon. Ito. Yung tetelestay sa atin bago sa kanila po, hindi ito ganun, kapatid. Ito ay isang salita na masyado silang pamilyar. Halimbawa po, kapag sila ay nagbabayad ng tax, kapag sila ay tumatanggap ng resibo, ang kanilang resibo po ay tinataktakan ng pulang marka na tetelestay. Kaya bahagi ng kanilang buhay ito. Kaya nung sinabi ni Kristo, madaling maintindihan ng mga unang nakikinig. It was common civil and commercial language. Civil. Bakit civil po? Ginagamit ito sa mga legal na transaksyon at sa mga komersyong lengguwahe, and instantly recognizable to every person sa kanilang panahon. Tulad nga po ng resibo o ng pagbabayad ng tax written across the scroll, tetelestai. Ibig sabihin nun, fully paid. Anong ibig sabihin ng fully paid? Wala nang balance. Kung yung account na yun ay merong kang amoroso o surcharges, ito po ay closed book na. At kung sa templo naman po pinag-uusapan patungkol sa mga pari, ito'y sinasabi, spoken by the officiating priest when the offering was examined, accepted and completely fulfilled according to Torah specification, no defect, no remainder. Pumapasok po yung dakilang saserdote doon sa kabanal-banalang lugar, minsan isang taon, at paglabas niya po doon, sasabihin niya, tetelestai. Ibig sabihin, na-satisfy niya ang lahat ng requirement na hinihingi ng kautusan, sakramento at mga seremonya na isagawa niya, at sa kanya lang masasabi ang salitang tetelestai.
And they were doing it, the priests were doing it every day. And doon sa kabanal-banalang lugar, once a year. So, halimbawa po sa isang builder o arkitekto, kapag ipakikita niya yung kanyang kumpletong trabaho, complete exactly to design. Halimbawa sa isang arkitekto, pinagawa mo sa isang kontraktor, dapat kung ano yung architectural design bago mo i-turn over sa yung kliyente, dapat nasunod ang lahat ng specification ng iyong kontrata. At saka lamang po pwedeng tatakan ito ng tetelestai. So ano po ang konklusyon natin dito sa ating pinag-uusapan? Whatever debt, ano man ang utang, whatever requirement was written, whatever goal was set, it has been paid, met, done, perfected, and the record is closed permanently kapag ito natataka na. Kaya minsan napagkakamalan po ito ng mga grace gospel, full grace, hyper grace, at kung ano-ano pang paniniwala. At napagkakamalan ito na itong ginawa ni Kristo ay kapag tinanggap mo na si Kristo ay ligtas ka na. Well, hindi po yun mali. Mga kaibigan, mga kamag-aral. Ngunit gusto kong ibulong sa inyo na dapat maintindihan natin kung ano pa ang mga bagay pagkatapos nito. So at least alam natin na ito'y pag nakumpleto na, sabi po natin, ay wala ka nang gagawin. Wala ka nang bahagi doon. Tinapos ng lahat ni Kristo ang mga bagay na yun. So dito po tayo sa ikalawang bahagi. The immediate narrative, context, and exegesis. John builds deliberately towards this cry. Every preceding praise anchors its meaning, Father. Sabi po sa verse 28, Jesus knowing that all things were now accomplished, alam ni Jesus na lahat ng bagay ay na-accomplish na, that the scripture might be fulfilled. Alam ni Jesus na lahat ng ipinagagawa sa kanya ng Ama, lahat ng sinabi ng Ama, sasabihin niya kung anong pinasabi ng Ama, ginawa niyang lahat ng ginawa. At sabi niya, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled. Anong dapat mapansin po dito? The knowledge, knowing all things, yung knowledge na yon precedes the act. Medyo, tingnan po natin ito maigi. Yung kaalaman na yon sumusunod bago doon sa aksyon. Tingnan po natin kung bakit. Doon sa talatang 28 ng 19, John 19:28, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, meaning the knowledge precedes the act. This was not a sudden realization in dying agony. No, but a conscious sovereign awareness that every prophetic thread had now reached its target. Lahat nung alam ni Kristo, lahat ng alam niyang inihula tungkol sa kanya ay naabot na ang katapusan o na-accomplish na yung target na dapat niyang mangyari. Sa verse 28 and 29, sabi niya po, I thirst. Nung sabi niya, nauuhaw ako, binigyan po siya ng suka. Ito po ay may detalyeng exegetical. Bakit po? Hindi lang po ito nagkataon. Nung sabi niya, I thirst, ito po ay meron siyang pinufulfill na nakasulat. Doon po sa aklat ng mga awit 69:21. Ang sabi po doon, they give me also gall for my meat, and in my thirst
they give me vinegar to drink. Ito po yung nakahula. Napakatagal pang panahon. Ngunit ito po ay nangyari doon sa krus. Bago niya sabihin yung salitang, bago binigyan siya hindi nagkataon na binigyan lang siya ng suka, kundi ito ay nakahula tungkol sa kanya. This is another specific marker. Prophecy now closed. Ibig sabihin, itong inihula doon sa mga awit 69:21 ay hindi po nagkataon, kundi ito po ay hinulang mangyayari patungkol sa kanya. Ano po yung hyssop na ginamit doon? Yung dahon, yung hyssop used to present it. Ito po ay ritual doon sa Passover symbolism. Mababasa po ito sa Exodo 12:22. Take hyssop, sabi po doon sa talatang yon, strike the lintel and the side post. Ipapaspas nila ito doon sa kanilang hamba at sa kanilang pintuan. Kapag isinasagawa po nila yung ritual ng Passover, the Passover lamb is being identified in every act of receiving the drink. Kapag ginagawa nito, sa pag-inom nila nito, laging merong hyssop. This is the moment the priest king says, all ceremonials and prophetic requirements, including the precise type of branch used, yung hyssop, are now fully met. Nangyari na po. At tingnan po natin sa verse 30. He said, it is. At sinabi niya, nung matapos siya bigyan ng suka, sabi niya, it is finished. And bow his head. Pansinin po natin, hindi nauna yung he bow his head. Sinabi niya, it is finished. And gave us the ghost. Ang sabi po ng pagkakaayos, he said, it is finished. And bow his head. And gave up the ghost. Bakit importante yung bahaging ito ng pagkakasunod-sunod? Dapat maintindihan natin maigi ito. Critical po itong pagkakasunod-sunod. Bakit? He utters the declaration first. Sinabi niya munang, it is finished. Pansinin po natin ito. Baka hindi natin matapos sa maikling panahon nito. Ngunit pansinin po natin ito. Nung sabihin niyang, it is finished, hindi po nauna yung pagyuko. Hindi po. Nauna muna sabihin niyang, it is finished. Pansinin po natin maigi. Huwag po nating lulubayan ito. Critical itong pagkakaayos. He utters the declaration first, then he releases his spirit. Bakit po? Importanteng pansinin na isinuko niya ang kanyang espiritu. Pagkatapos na sabihin niya ito, importanteng mapansin po yan. Death followed the proclamation. Ano po? Bago nalagot ang kanyang hininga, pinahayag niya mismo ito. At sasabihin natin, syempre, hindi namang magagawa yan ng nalagot ng hininga. Masasabi niya pa ba yun? Syempre, practical. Ngunit hindi basta ganun kaibigan ka mag-aral. Ang dapat mapansin. Death followed the proclamation. Hindi po ang kabaliktaran. Bakit? Because this alone, Bishop Hill, pakinggan natin ito maigi. This alone refutes the later invented tradition. Ano yung tradition? He went down to suffer hell, torment to pay. Hindi siya nanaog muna doon sa impyerno para bayaran yung mga tinutorture doon. Dahil ang konsepto, yung nangamamatay nandun na sa impyerno. Kaya dapat maimportanteng mapansin ito. No, nagkaroon muna siya ng declaration. He said it is finished bago siya bumaba. Bago siya hindi po bumaba. Wala po yun sa kasulatan. Bago siya nalagutan ng hininga. That's what I'm saying. This alone refutes. Ito mismo ang nagpapatunay that the later invented tradition, he went down to suffer hell, torment to pay. Hindi po.
the exact fact na nangyari dito, fact. Payment was legally declared complete before he died. Bago siya nalagutan ng hininga, pinahayag niya. Hindi po siya nung namatay siya, nanaog. Nauna pong pahayag niya, natapos na. Ibig sabihin, hindi siya mananaog doon kasi hindi pa niya natatapos. Hindi niya sasabihin na nauna yon. Ay, total Diyos naman siya. Nung mamatay siya, nanaog siya. Kaya doon niya sinabi yon pagkatapos na siya manaog. Hindi po sinabi niya muna ito na tapos na, naganap na. Tetelestai bago siya nalagutan ng hininga. Importante ba yan, kaibigan, kapatid? Because what followed was the voluntarily laying down of life itself. Lagi niyang sinabi, I am the good shepherd, I lay down my life. I have the power to lay it down. I have the power to take it again. Juan 17 at 18. Nasa kanya ang kapangyarihan. Kaya isinuko niya. Meron bang taong kayang sabihin yan? Na kaya kong mamatay? Kaya kong isuko ang aking hininga? Kaya ko rin bawiin ito? Wala pong taong pwede Kung siya'y ordinaryong tao lang at hindi talaga siya Diyos, hindi niya masasabi ito. John 10:17 and 18, I have the power to lay it down. I have the power to take it again. Nauna po, he declared first before he died. Bakit po importante yon? Kasi ang purpose, bakit siya'y bumaba? Ang purpose ay hindi para pumunta sa impyerno. Kasi wala naman sa Biblia, wala naman sa usapan, wala naman sa plano ng Diyos na ang tao nung magkasala ay dapat ihulog, itapon sa impyerno. I have yet to see it, the scripture. Well, you can email me or you can message me and give me the scripture and I'll try to answer it sa aking makakayang. So, ano po ang ibig sabihin pa? Ano pa? Uniquely in John's Gospel, dito kung papansin po natin sa Ebanghelyo ni Juan, no cry of dereliction. Hindi niya nabanggit dito yung why have you forsaken me? Hindi nangangahulugan na hindi narinig ni Juan. Bakit? Kakaiba doon sa ibang synoptic gospels. Si John lang ang nagsabi nito na hindi niya nabanggit yung why have you forsaken me? Bakit? Because John's present him especially as the one who knows the mission is done. Yun ang kanyang tutok ng kanyang pagsusulat. Alam ni Kristo, alam ni Juan sa kanyang presentation, especially as the one who knows the mission is done. Yun yung talatang unang binasa natin. Napansin niyo po ba kanina? Binasa. Verse 28, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled. So, kaya hindi niya binanggit ito kasi doon ang focus ng kanyang pagsusulat. Alam niyo po, yung mga reporter, the same event ang nakikita, pero iba-iba yung focus ng kanilang pagsusulat, depende sa kanilang pinansin. Importante rin po sa pag-aaral yan, mga kaibigan, mga kamag-aral. So, sana po, hindi ko na matatapos, part 2 pa lang ho to. Pero, kasi kung mamadali naman natin, hindi natin naintindihan, sayang din naman kaibigan, kamag-aral, ano po. So, part 3 po, in the Old Testament shadows, yung mga anino pong nasa lumang tipan at mga hula from type to fulfillment, yung mga types na papatungkol Kristo hanggang sa kaganapan nito ay dapat po nating mapansin. This is where we prove yung finished. Dito natin pinatutunayan yung salitang tinapos, the end of the shadows
system because the reality has arrived. Malimit sabihin ni Pablo, ng lahat ng mga bagay na ginagawa doon sa lumang tipan, ang lahat ng ito ay anino lamang ng realidad, which is Jesus Christ. Halimbawa po, doon sa Exodo 12:1 hanggang 14 at 46. Ang utos po ay ganito, it is the Lord's Passover. Ito yung paglagpas ng Diyos. Not a bone of him shall be broken. Doon pa lamang po, nabanggit na walang sa kanyang pagtawid ay wala ni isang buto na mababali. At doon po sa fulfillment dito, kay Juan 31, 19:31 hanggang 36, immediately after, he said, Tetelestai, then came the Jews, dumating ang mga Hudyo, that the body should not remain upon the cross, that the scripture should be fulfilled. A bone of him shall not be broken. So nakikita natin na yung mga nakasulat ay eksaktong mga nagaganap. Ano ang ibig sabihin nito? Yung Passover function. Ano ba yung pagtawid? Ano ba yung Passover na yon? Yun po ay deliverance from judgment or death. Deliverance from the judgment, meaning death. Taon-taon po, ginagawa ito ng mga pare. Taon-taon, hindi natatapos at lagi silang nakatuon sa hinaharap. Ngunit ngayon, nung sinabi ni Juan, nung sinabi ni Kristo, now it is finished, tetelestai, the final Passover. One sacrifice delivers permanently. Kaya wala nang pwedeng gumawa. Wala nang gagawa at wala talagang makagagawa. Siya lang ang tinutukoy dito. So yung daily, yearly offerings, day or the Day of Atonement, doon po sa Levitico, chapter 1 to 17, at ito rin po yung sinasabi ng Hebreo 9:10. Halimbawa, i-quote po natin Hebrew chapter 10 verse 1 to 4. Sabi po, for the law having a shadow of good things to come, the law having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers hereunto perfect. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshipper once purged shall have had no more conscience of sins. But in those sacrifices, there is a remembrance again made of sins every year. Medyo, ano yung tetelestai doon? Ang kaganapan ng kautusan. Pinaliwanag niya rin po doon sa kabanatang 10 ng Hebreo, talatang 11 hanggang 14. Ganito po ang sabi. Ito yung direct commentary ng binasa natin. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifice. Nakatayo araw-araw ang mga nagmiministrong mga saserdote, nag-aalay ng ganun at ganun ding sakripisyo, which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, for by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung mga saserdoteng ginagawa yun araw-araw, pareho, yun at yun din. Ritual. Sabi po din, but this man, after he had offered one sacrifice for sin forever,
He sat down. Hindi makuhang maupo ng mga paring yon sa lumang tipan. Ngunit ang Kristong ito, minsan niya lang ginawa. Siya'y naupo sa kanan ng trono ng Diyos, for by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. Ano po ang ibig sabihin uli nito? The old priest never sat down. Work never finished. Always standing, always repeating again and again the same ritual. But Christ sat down because tetelestai was true. Bakit siya naupo? Sapagat naganap niya ang hindi kayang gawin ng ordinaryong pari. No repetition needed. Yung mga legal record, closed forever. Hi, kapatid. I was so, 5 minutes na lang. Nalulungkot ako that we have to end this discussion. The Day of Atonement, meron silang tinatawag na scapegoat sa araw na yon. Sa Levitico 16, 20 hanggang 22. Kung kayo po ay magre-request at umabot kayo dito sa pakikinig, magre-request sa akin, isi-send ko po sa inyo, personal, kung i-PPM nyo po ako, nang masundan nyo po ang aking itinuturo at maaring magamit nyo. At kung may napansin po kayo na mali sa itinuro ko dito, ay pwede nyong punahin at iaayos po natin, kaibigan ka mag-aaral. Sabi po doon, He shall present the live goat. Sa kanilang ritual ay magkukuha sila ng isang buhay na kambing. Ipapatong nila ang kamay sa kanyang ulo, and sasabihin lahat ng kasalanang ginawa ng Israelita, at they send him away into the wilderness. Ano ang simbolo nito? To bear upon itself all their iniquities. Simbolo lamang po ito. At ano pong sinasabi ni Isaiah 53 is about 700 years bago sabihin niya ang tetelestai na salita. The clearest pre-exegesis of the cross. Sabi po dun sa talata, surely He had borne our griefs. He carried our sorrows. He was wounded for our transgression, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. He shall see of the travail of His soul and shall be satisfied. Tetelestai, the born, remove, satisfied. Exactly what has been said doon sa Psalms 103 verses 10 to 14. He does not treat us as our sins deserve. As far as east from the west, so far removed. The corrections remains as the Father's tool. Penalty, wrath is exhausted. In the temple, number 3, yung templo po, meron dong kortina. Sa Exodo 26:31. At gayon din po sa Mateo 27:50-51. Events simultaneous with tetelestai. Jesus, when He had cried again aloud, yielded up the ghost, and behold, the veil of the temple was rent in twine from the top to bottom. Ano po ang kahulugan nito? It was a divine action only. Hindi to gawa ng tao. From top to bottom, not human hands could bear it. The function of veil, ano po ba yung kortina? Yun ang naghahadlang, the symbol of separation between God and man, because
of sin's record. Naghihiwalay, meron hindi makarating, makapasok sa kaharian o sa presensya ng Diyos ang tao. Pinaghinahati ng kortinang yon. Ngunit nung sabihin niyang tetelestai, nagkaroon ng epekto, the barrier removed permanently. Walang gumawang tao, napahak ang kortina. At ang sabi po ng Hebreo 19:20, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He had consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Ano yung literal na napahak? Literal na kortina, ngunit sabi po, niliwanag ng sumulat ng Hebreo, the veil, that is to say, His flesh. Yun po, dahil sa kanyang katawan na nagkagutay-gutay, yun ang nagbukas ng presensya ng Diyos na tayo'y makapasok. The new covenant was established, Jeremiah 31:31-34. At ang kaganapan po ito sa Lucas 22:20. Jeremiah's prophecy, behold the days come, I will make a new covenant, not according to the covenant I made with your fathers. I will put my law in your heart, and I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. And this was ratified in Luke 22:20. Paano na-ratified po ito? Ang covenant nito doon sa krus. Sabi po doon ng Lucas 22:20, likewise also the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Ano po yung tetelestai doon? Yun ang tinapos niya. The ratification was complete. Yung covenant na yun, tinatakan mismo ng dugo ni Kristo. Meaning, the old covenant, yung paulit-ulit na ginawa nila, sabi ng Hebreo 8:17, kung di ako nagkakamali, was obsolete, and the new was established, and this new is forever. I hope na natalakay ko sana, but unfortunately, wala na po akong oras. So, hindi ko po natalakay. Ibobonus ko po ito. Kapag tinext nyo po dyan, salitang tetelestai, isisend ko po sa inyo personal ang mga notes na ito para magamit nyo, para makita nyo. So, sayang. Ang sarap sana mga kaibigan, kamag-aaral, ngunit kinapos na po tayo sa oras that I have to say goodbye at the moment. Thank you po sa inyong pagsubaybay. At kung nakarating po kayo hanggang dito, i-type nyo lamang po, tetelestai. At kapag kayo po yung nag-type niyan, isi-send ko po sa inyo ang aking notes. Hindi man po buo, or kung meron kayong question, pwede nyo po akong i-PM personally. Hindi po. Bible scholar ang yung lingkod. Wala tayong titulong doktor, apostol, prophet, hindi po. Classmate. Ibig sabihin, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Hindi man perfect, pero sa kaluwalhatian ng Diyos, pinilit ko po. Next time na magkita po tayo, i-itemize ko po ano-ano ang tinapos ni Kristo doon nung sabihin niyang tetelestai. Maraming salamat. God bless you all. Sumainyo nawa ang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon sa gitna po ng ligalig na nangyayari sa ating bansa. May pag-asa. Tinapos na ni Kristo ang lahat ng yan.
abangan po natin, kalahati pa lang po ito ng katotohanan. Kasi tatalakayin po natin sa mga susunod, ano naman ang ating response sa ginawang ito ni Kristo. Bye-bye po. Hanggang dito na lamang.